Paano ba yan? Saan ako kukuha ng kliyente? Which is, yan ang pinaka-laging tinatanong at pinaka-nahihirapan ng mga freelancer. Hi, I'm Glaze Gonzalez. I talk about things in my life that I do not the usual way. Maybe career, love life, finances, faith, whatever. If you're someone who's also not so comfy or ayaw na ng status quo, ng mga basic things in life, ng mga how it's supposed to be done. Gusto mo mag-explore, alam mo na hindi yun para sa'yo, and you just want different things in life. Magkakasundo tayo, let's chika about it. Hi! Welcome to Life with Glaze. I'm Glaze and here nagchichikahan tayo about sa mga bagay-bagay sa buhay natin na ginagawa natin not in the ordinary way or ginagawa natin the unusual way. Today, dahil itong series natin ito is about freelance industry and the VA industry. So, sasagutin ko lang ngayon one of the controversial questions din. I would like to clarify lang some things and this is based on experience. Again, okay? So, yan. Alam naman natin kasi maraming galit, ganyan. So, yes. I'm gonna talk about my experience. So, one of the controversial topics kasi in the VA industry is working for an agency. Okay. Ang dami kasing napapag-usapan tungkol dyan ngayon. Okay. So, ano ba yung issue tungkol dyan? So, ang sinasabi kasi nila is, syempre, mas mababa ang bayad when you're working with an agency. Okay. Sige. Hihimayin natin yan. Personal experience. Ako, when I entered the podcast management and the VA industry, I started working in an agency. And until now, actually, I'm still with the agency. I have my own podcast management services, but still, I'm working with an agency. Sa experience ko ako, bakit ko ginusto yon at bakit okay lang sa akin, 'di ba? Of course, kasi lalo na ako, I have a comparison kasi dahil meron ako mga project na nasa agency and meron akong mga project na sarili ko. So, syempre, oo, magkaiba talaga yung price. Okay, yan ang unang-una kong sasabihin sa inyo. Totoo naman, mas maliit talaga sa agency. Pero, bakit? At ako, bakit okay lang sa akin yun? So, number one, as a freelancer, syempre yung pagiging writer and dun sa marketing, it's something na experience na ako, na-acquire ko na yung skill, and I'm confident. Meron akong standard, diba, ng price ko, ng base rate ko. But when I started with the podcast industry and the VA industry, syempre, parang andun ako sa point na talagang I'm starting from scratch. I'm starting from zero. So, syempre, at that time, hindi ko pa naman talaga alam. Okay, paano ba yan? Saan ako kukuha ng kliyente? Which is, yan ang pinaka-laging tinatanong at pinaka-nahihirapan ng mga freelancer. So, saan ka ba kukuha ng kliyente? Paano mo ba i-market yung sarili mo, yung services mo? When I was starting, syempre, di ba, wala pa akong masyadong experience and wala pa akong portfolio, wala pa akong masyadong clients. When I started with the agency, parang sila ang marketing people ko. Okay? Sila ang naghahanap ng kliyente para sa akin. So, that's one. And, of course, syempre, kung business owner ka at nasubukan mo rin naman mag-freelance, it costs something to market, diba? At maghanap ng kliyente. Okay, sabihin mo, Glaze, wala naman akong in-spend para makakuha ng kliyente. Meron. Kasi nag-spend ka pa rin ng time to find your client. Diba? Nag-spend ka ng effort. Pag sinabi namang spend, hindi naman laging monetary yan. Diba? And syempre, yung time and effort mo, meron yung katumbas na money. Diba? So, yun ang nakukuha ko sa agency. So, number one, hindi ko na kailangan problemahin kung saan ako kukuha ng kliyente. And of course, dahil silang nag-market and as someone na nasa marketing, alam ko kung paano ang gastos when it comes to marketing. From ano pa lang yan, from marketing, sa leads, sa sales, ganyan, hanggang sa tuloy-tuloy na yan. Kasi sila rin ang nag-handle sa ibang kailangan ng clients mo. Contracts, ang nagka-problema, escalations, mga ganyan, yung pakikipag-usap, communicate sa clients, sila din yan. Invoicing, paniningil,
collection, di ba? Ganyan. O, lahat yan yung mga bagay na, kumbaga, for me, ayoko nang problemahin. Ayoko nang problemahin yun. So, kung ikaw, willing ka naman, gusto mong problemahin yun, okay lang, edi wag ka mag-agency, di ba? Ako lang, sa experience ko, ito yung mga bagay na gusto ko nalang mag-concentrate dun sa gusto kong gawin. Meaning, kung gusto kong mag-manage ng podcast, gusto kong mag-edit ng podcast, yun na lang ang gusto kong gawin. Everything that comes with it, kung ayoko na siyang problemahin, doon na sa side mo na yun ng agency, willing ako na may percentage lang doon sa rate na siniset nila yung mapupunta sa akin. And also, syempre, nakakapag-set kasi talaga sila ng mas mataas na rate because they're agencies, meron na silang pangalan, may system na sila, diba? Everything. Also, maraming cost that goes with having an agency, having an established business, diba? Syempre, yung tax, nagbabayad din naman sila ng tax, yung mga ginagamit nating tools, software, ganyan, bayad din naman yan. Okay, so it costs something. So, as an agency, yun yung mga cost nila. And also, they have employees. Ano naman yun ngayon sa akin as a freelancer? For example, merong mga project leader, sila yung naghahawak ng account ng mga kliyente. Yun, yung mga ganon, syempre may sweldo yun, di ba? Yung recruitment, lahat yan. So, maraming operational cost sa business. And an agency is a business. Kasama yon. And masasabi ko yan kasi nga, ako din naman, I have my own business and nagpe-freelance din ako. So, alam ko yung mga cost na yan. So, syempre, may choice ka naman kasi talaga. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga tao na parang, kasi minsan, di ba, daming issue, reklamo, di ba? Sa akin, and alam ko, baka maraming magalit dito. But for me, simple lang naman yan. Kung ayaw mo, edi wag. Di ba? Parang, I mean, di ba? Kung agency is not for you, and then it's not for you. Don't do it. Kung ayaw mong babawasan yung kita mo, hindi, di ba? Hindi na naman natin kailangang magalit about it. Kung may mga tao na pinipili nila yun, they have their own reason. Just like me, di ba? Pwede na naman talaga akong mag 100% freelance. Pero, just because napamahal na rin sa akin yung agency at ang may-ari naman kaibigan ko din, and doon ako nagsimula, doon ako natuto, yun ang nagbigay na experience sa akin, doon ako nagkapangalan. So, love ko naman. Of course, meron ako mga boundaries, meron lang akong availability and limitation ng time na binibigay ko for them, di ba? May number of clients lang. And of course, meron na rin naman akong price din na, ito na lang talaga, hindi na pwedeng bumaba dito, di ba? But it comes with time. Kasi almost magpo 4 years na rin naman ako working with the agency. So, syempre, di ba? Nako-consider din naman yon. Sabi ko nga lagi, wala namang hindi nadadaan sa magandang usapan, 'di ba? It's all negotiation and all that. Kung alam mo naman ang value na binibring in mo, ano ang boundaries mo, naiintindihan mo rin sila hanggang saan din yung kaya nilang ibigay. Pwede naman yon. Pag-usapan, i-negotiate. Let's just choose peace, sa lahat ng bagay. Kung kaya naman. Ngayon, kung hindi talaga, hindi mako-compromise, hindi maayos, hindi talaga pwede. Okay, so we will look for other options. Focus natin yung mind natin dun sa ano ba ang best solution for this. Kasi minsan, alam nyo guys, pansin ko lang, minsan ng mga tao, pakiramdam ko, ang gusto kong itanong ay, gusto mo ba tong solusyonan? Or gusto mo lang talagang magreklamo? Kumbaga, may nakukuha kang good feeling dun sa talagang nagre-reklamo ka, nagre-rant ka, ganyan. Minsan nakakatulong naman din talaga. Hindi masama. Okay, hindi ko sinasabing masama yun, no? Pero, importante, we will be honest with ano ba talaga yun nasa heart natin. Diba? Kung parang, gusto ko lang talaga na nafe-feel good ako pagka feeling ko nagre-reklamo ako, kapag nagre-rant ako, pakiramdam ko na victimize ako, ganyan. And I want to talk about it. And it's alright, diba? Sige, okay lang yon. But it is important for you to define and be aware kung ano ba talaga yung goal. Kasi kung ang goal mo naman, ayoko naman talaga Glaze magreklamo, ayoko mag-rant, diba?
I don't want this toxicity. I don't want this negative feeling. So, ang next solution natin dun is yun nga, maging solution-oriented tayo. Paano ba natin to susolusyonan, diba? Pwede naman, dun ka mag-start sa agency, diba? Tapos, while you're doing that, on the side, binibuild mo na rin yung sarili mong freelancing business or yung brand mo, yung image mo, everything. Pwede naman yon. Hanggang sa unti-unti, kaya mo nang i-let go yung agency kung talagang ayaw mo na, focus on your own business. Be patient lang with yourself. It comes with time. Hindi naman minamadali yan. Kagaya ng lahat ng bagay, di ba? One step at a time. So, for example, in my experience, yes, may mga client pa ako sa agency. I'm also working with them sa marketing and sales. But on the side is, natayo ko na rin yung sarili kong podcast management services. And yun kasi, hindi naman na ako ang tutok doon. Hindi lahat ako ang nagtatrabaho doon. Kaya ako din yun ginawa kasi, yun nga, may demand, number one. And number two, marami rin akong gustong matulungan ng mga gusto din nila magkaroon ng extra income and work. So, sa agency, yes, it's per hour. Doon sa agency kung saan ako. But doon sa podcast management services, output-based siya. There are a lot of options out there. Nako, hindi mo kailangang ma-stress. Okay? Just take a deep breath. Okay? Assess yourself. Mag-decision ka kung ano yung gusto mo. And then, mag-step ka according to dun sa decision na na-make mo. Okay? Because what I'm promoting here really is, yun nga, even with my friends and all that, and ngayon sinishare ko na sa'yo, is we can live our lives peacefully talaga. Yes, sometimes uncomfy, ganyan, uncomfortable, and medyo challenging, medyo matagal, you need patience, but you'll get there. Okay? You have options. You always have options. Iba-iba yung options, di ba? Medyo pwedeng mas mahirap, pwedeng mas madali, but you will always have it if you will focus lang doon. So, kung ano ma-advise ko, yun, decide and then choose. It's not naman mutually exclusive, di ba? Pwede namang, yes, meron akong mga client sa agency, tapos meron din akong freelancing. Alam ko may mga goals ka and all that, and don't worry, makakarating ka din dyan. So, yun lang. This is my way. I do it the unusual way. Ganyan. I always choose peace kasi gusto ko lang masaya lang yung life. Laid back lang tayo. Hindi na tayo kagaya ng mga bata tayo na napaka-goal-oriented ang tataas ng goal, diba? Dami pinaglalaban. Gusto na lang natin maging chill, diba? Yeah. So, kung pwedeng hindi na problemahin, hindi na ika-stress, wag na, diba? So, that's my take sa agency and freelancing. Okay? Hindi naman siya mutually exclusive. Pwede mong gawing pareho. Depende na lang kung saan ka talaga pwede muna. Diba? That's it. That's my sharing for today. If you have questions, just ask me. Okay? Just follow, subscribe, and let's talk more. Alright? And if may mga tanong kayo, gusto nyo pag-usapan, gusto nyo i-discuss ko dito, gusto nyo malaman kung ano yung tingin ko or experience ko about it, yeah, just send a message or comment. I'll be happy to share it with you and talk about it. Okay? Enjoy life. Choose peace. Choose joy. Maikli lang ang buhay, diba? Sandali lang to compared to eternity. Wow! We'll get there. Be patient with yourself. Be patient with your circumstances, with the people around you. We're all just trying to live life the best way we can. Okay? Walang perfect. Lahat tayo nagtatry lang dito mag-survive sa mundong to. Be kind to yourself. Be kind to others. And I'll see you around. Bye!